Hello, good morning po. So, ano po ba ang mga things that I've learned in Mass today and ano po ba yung message ni God sa atin today? Okay? So, number one, there will be a time where we need to stand by our principles. So, ibig sabihin po nito, kung ano po yung mga prinsipyo natin sa buhay, yung example, gusto nating maging honest lagi sa buhay or maging honest lagi sa work natin, magkakaroon ng time na talagang, kumbaga, hindi tayo papayag na masira itong mga prinsipyo na to sa atin at hindi tayo papayag na hindi natin sundin ang mga principles na to sa buhay po natin. So, tandaan po natin na magkakaroon po ng time na talagang kailangan mag-stand our ground tayo sa mga prinsipyo po natin sa buhay. Next, by standing our ground, we must openly declare where we stand in our principles. So, dahil alam nga natin kung ano yung mga prinsipyo natin sa buhay, so dapat maging ano tayo, yung kumbaga yung ipaalam natin sa ibang tao na dito tayo nagsastand. Itong aking prinsipyo sa buhay, kaya huwag niyo po itong sisirain. Okay, number three, we will suffer because of what we believe in. So, ibig sabihin po nito, dahil nga mga Kristiyano po tayo or mga Catholic po tayo, may mga turo ang Diyos na talagang hindi, let's say, hindi siya angkop sa nangyayari po ngayon sa mundo. Like example, like nabanggit nga kanina sa homily na maraming corruption na nung time pa rin ni Jesus sa temple or nung pumunta siya sa temple, ang dami ng corruption na nangyayari. Like here sa buhay po natin ngayon, talagang talamak ang corruption, hindi lang po sa government, pati rin po sa mga, let's say, sa work natin, sa mga companies na pinagtatrabuhan natin. I'm sure may corruption po dyan. Pero syempre, may choice pa rin tayo na hindi tayo sumunod sa mga yun at wag natin papabayaang mangyari mga yun. Pero syempre, pag ginawa natin yun or nagsubong tayo or sabihin na natin na hindi tayo pumayag sa mga ganong mga gawain, tayo mahihirapan. Kaya wag na po tayo magulat sa mga mangyayari sa buhay natin na magkakaroon tayo ng sufferings dahil nga sa paniniwala natin sa mga turo ng Diyos na tama pero salungat na rin po sa mga nangyayari ngayon sa totoong buhay. Kasi nga marami naman tao ngayon na hindi na rin naniniwala sa utos ng Diyos kaya wag tayong maging ganon. Kumbaga, dahil naniniwala nga tayo na tama yung mga utos niya, yung mga turo niya sa atin, sundin lang po natin yun. At kahit masira po tayo sa ibang tao dahil doon, wag na lang po sana natin pansinin or i-accept na lang natin na talagang magsasuffer tayo dahil nga sa mga yun. Okay, and lastly, which is connected nga to number three, suffering is inevitable in our faith. So talagang mangyayari at mangyayari ang suffering sa paniniwala natin kasi hindi naman madali po talaga ang pagsunod sa utos ng Diyos. Sa mga turo niya, sa mga teachings niya, hindi naman po talaga siya madali. Lalo na ngayon sa panahon na to. Kaya huwag tayong magugulat na magsasuffer po talaga tayo at maka-encounter tayo ng suffering lagi dyan. Okay? So, this ends again my simple vlog for today. So, let's end again with a simple prayer. In the name of Father, Son, and Spirit. Amen. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas na ma-accept na may suffering po talaga sa pagsunod po sa utos ninyo at makayanan po namin yung mga sufferings po na yon. And lagi po niyo kami tulungan na always to stick to our principles, lalo na kung tama naman po sila. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. So, thank you po ulit sa pakikinig. Have a nice weekend and see you guys again on Monday. At sana po makapagpahinga kayo sa Monday dahil long weekend po. So, thank you and let's again end with a simple Thanksgiving prayer. Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time.
Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.